Magandang araw mga kaibigan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakasikat na banda sa Pilipinas, ang Parokya ni Edgar. Kilalanin natin ang kanilang simula, pag-angat sa industriya at mga kontrobersyang kanilang hinarap. Tara at simulan na natin. Pagsimula ang Parokya ni Edgar bilang isang grupo ng magkakaibigan na mahilig sa musika. Sina Chito Miranda, Vince Montaner, Dario Semana, Gab Tricky at Bowie Meneses ay nagkakilala sa Ateneo de Manila University High School noong early 1990s. Madalas silang mag-jamming at mag-cover ng mga kanta ng kanilang mga idolo. Dito nabuo ang kanilang pagkakaibigan na nagsilbing pundasyon ng banda. Taong 1993, nagdesisyon ng grupo na seryosohin ang kanilang hilig sa musika. Nag-umpisa silang mag-perform sa mga school events at small gigs. Ang kanilang unique na tunog at witty lyrics nang umagaw ng pansin ng mga tao. Nakilala sila sa kanilang mga nakakatawa at relatable na kanta na madalas ay may halong satire at humor. Ang kanilang big break ay dumating nang sila ay makita ng Universal Records at binigyan ng oportunidad na mag-record ng album noong 1996. Nilabas nila ang kanilang debut album na Kung Kernits na mabilis na naging popular. Ang mga kantang tulad ng Buloy at Lutong Bahay ay naging instant hits. Sunod-sunod ang kanilang naging tagumpay pagkatapos ng Kung Kernits. Inilabas nila ang mga sumunod na albums tulad ng Borobudoy, Stones to Go, Dugunstoy at Gulong Itlog Gulong na parehong maging platinum. Ang kanilang music videos ay madalas na mapapanood sa MTV at iba pang music channels, lalo na ang Harana at Halaga na patuloy na minamahal ng maraming Pilipino. Hindi rin nawala ang kontrobersya sa kanilang karir. Isa sa pinakamatinding kontrobersya na hinarap ng banda ay noong 2005 nang isang private video ni Chito Miranda at ng kanyang kasintahan ay kumalat sa internet. Bagamat malaking dagok ito sa kanyang personal na buhay, nanatiling buo ang suporta ng kanyang mga kabanda at ng kanilang mga tagahanga. Ito rin ay nagpatibay ng kanilang pagkakaibigan at nagpatuloy sila sa paggawa ng musika. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatiling aktibo ang Parokya ni Edgar sa industriya ng musika. Patuloy silang naglalabas ng mga bagong kanta at album at madalas pa rin silang mag-perform sa mga concert at events. Ang kanilang musika ay naging bahagi ng kulturang Filipino at sila ay kinilala bilang isa sa mga haligi ng OPM or Original Filipino Music. At dito nagtatapos ang ating paglalakbay sa kasaysayan ng Parokya ni Edgar, isang banda na nagsimula sa simpleng pangarap at hilig sa musika at ngayon ay isa ng institusyon sa mundo ng OPM. Salamat sa pagsama sa amin sa kwentong ito. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share para sa iba-iba pang kwento tungkol sa mga paborito nating banda at artist.